Sa mga sumunod na linggo, Miss Aya, ay nagsimula ng magtulungan sina Padre Marcos at Mang Waldo upang paghandaan ang nalalapit nilang laban. Ayon kay Mang Waldo, ay may isang mabagsik na mangkukulam sa bayan nila Padre Marcos. Isang matanda na hindi lang gumagamit ng itim na salamangka para saktan ang mga tao, kundi pati na rin ang mga kaluluwang kinokontrol nito para maglingkod sa kanya. Ang mangkukulam ay may kakayahang kontrolin ang mga espiritu gamit ang natutunan nitong mga inkantasyon at ritual ng kaliwa. Sa mga sumunod na linggo, Miss Aya, ay nagsimula ng magtulungan sina Padre Marcos at Mang Waldo upang paghandaan ang nalalapit nilang laban. Ayon kay Mang Waldo, ay may isang mabagsik na mangkukulam sa bayan nila Padre Marcos. Isang matanda na hindi lang gumagamit ng itim na salamangka para saktan ang mga tao, kundi pati na rin ang mga kaluluwang kinokontrol nito para maglingkod sa kanya. Ang mangkukulam ay may kakayahang kontrolin ang mga espiritu gamit ang natutunan nitong mga inkantasyon at ritual ng kaliwa. Isang gabi, habang abala ang dalawa sa pagpaplano, ay naramdaman nila ang isang hindi maipaliwanag na presensya sa paligid. Sa loob ng bahay ni Mang Waldo, ay narinig nila ang nakakapangilabot na mga alulong ng aso. Mabilis na tiningnan ni Mang Waldo si Padre Marcos at sa mga mata ng matanda, nakita ni Padre Marcos ang kaba. Para sa kanya, ay hindi na ito isang ordinaryong laban. Huwag kang matakot, Padre. Simula pa lang ito. At mukhang masusubok agad ang tapang mo. Ang mangkukulam ay may kakayahang manduhan. Ang mga kaluluwa, ang kanilang presensya ay magpaparamdam sa atin ng takot. Habang nagsasalita si Mang Waldo, ay isang malupit na ingay mula sa kisame ang bumulabog sa buong kwarto. Biglang naglaglagan ang mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Para bang inuuga ang bahay ng matanda. Padre, magdasal ka! Utos ni Mang Waldo habang nagsisimula siyang maghanap ng mga halamang gamot at iba pang mga gamit na magpapalakas sa kanilang proteksyon. Mabilis na sumunod si Padre Marcos. Ngunit sa bawat salita ng dasal, ang mga kaluluwa ng mga patay na kinukontrol ng mangkukulam ay nagsimulang magpakita. Ang kanilang mga mata ay mapupula. Ang bawat hakbang nila ay may kasamang malupit na ingay. Ang mga kaluluwang ito na ipinadala ng mangkukulam ay gumagalaw sa buong bahay. Nakatingin sa kanila ng may puot at galit. Isang kaluluwa ang lumapit kay Padre Marcos. Ang katawan nito ay inuuod na. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot at galit. Habang nananatiling nakaluhod si Padre Marcos at binibigkas ang mga dasal, ang hangin ay patuloy na lumalakas at ang kaluluwa ay nag-umpisang maghagis ng mga bagay sa paligid. Isa pang kaluluwa ng batang babae na may dugo ang mata ang lumabas mula sa pader. Naglakad ito patungo kay Padre Marcos. Ang mga paa nito ay hindi nakasayad sa sahig. Nakakasulasok din na amoy ang nagsimulang kumalat sa buong silid. Bago pa man siya makapagsalita, ang batang kaluluwa ay biglang sumigaw.
Ang kanyang mga mata ay nakakatakot na parang tinutuklaw nito ang mismong kaluluwa ni Padre Marcos. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot na dumaan, si Padre Marcos ay patuloy na nagdadasal at sa isang iglap, ang katawan ng batang kaluluwa ay biglang naglaho. Hindi ito ang unang beses na nakaharap si Padre Marcos ng ganitong klasing espiritu. Ngunit ang pakiramdam na ito ang pinaka nakakatakot na naranasan niya. Sa tulong ni Mang Waldo, na patuloy na nagsasagawa ng mga ritual, nagsimula ng maglaho ang mga kaluluwang kinukontrol ng mangkukulam. Sa kabila ng takot, natutunan ni Padre Marcos ang tunay na laban. Ang bawat kaluluwang nakaharap nila ay isang paalala na ang mangkukulam na iyon ay hindi basta-basta. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, dasal at tulong ni Mang Waldo, ay natutunan nilang itaboy ang mga puwersa ng kadiliman at nagsimula itong maglaho sa kanilang harapan. Sa mga gabing iyon, si Mang Waldo at Padre Marcos ay nagsanay sa mga ritual ng eksorsismo. Pinakita ni Mang Waldo kay Padre Marcos ang mga sinaunang aklat, mga simbolo at mga dasal na kailangan upang labanan ang mga masasamang espiritu. Padre, ang lahat ng ito ay mas nagiging delikado. Seryosong sabi ni Mang Waldo. May mga nilalang na hindi natin kayang tapusin kung hindi tayo magtutulungan. Sa sumunod pang mga gabi, habang sila ay abala sa kanilang paghahanda, naramdaman ni Padre Marcos ang isang kakaibang presensya. Ang hangin ay naging malamig. Tila may nangyaring hindi maipaliwanag. Maya-maya pa ay narinig nila ang isang malalim na boses na nagmumula sa kagubatan. Padre Marcos, Mang Waldo, nasaan kayo? Tanong ng boses na may kasamang malamig na hagikhik. Sumama na kayo sa akin. Hindi niyo ako kayang labanan. Nakita ng dalawa ang isang matandang naglalakad mula sa gubat patungo sa bahay ni Mang Waldo. At napagtanto nito na si Petra iyon, ang mangkukulam na matagal nang iniiwasan ni Mang Waldo. May mahahaba itong pangil. Itim na ang mga mata at kulubot na muka dahil sa katandaan. Ang matandang babae ay nagtataglay ng puwersang hindi kayang labanan ng karaniwan. Lumabas ang dalawa at hinarap ang mangkukulam. Huwag kang magkamali, Petra. Hindi mo kami kayang talunin. Matatag na wika ni Mang Waldo. Maya-maya ay inutusan ni Petra ang kanyang mga kaluluwang alipin. Ang mga kaluluwang ito ay nagsimulang magpakita sa kanila. Ang kanilang mga mata ay mapupula at ang kanilang katawan ay naglalabas ng nabubulok na amoy. Sinalakay nito sina Mang Waldo at Padre Marcos ng malupit at mabilis. Ngunit hindi nagpadaig si Padre Marcos. Kumuha siya ng lakas mula sa kanyang pananampalataya at nagsimulang magdasal ng mga ritual ng eksorsismo. Habang binibigkas niya ang mga banal na salita, ang mga espiritu ay nagsimulang maglaho. Si Mang Waldo naman
ay nagsimula ng mga sinaunang ritual. Gamit ang mga amulet, insenso, at iba pang mga simbolo para patibayin ang kanilang depensa. Ang proteksyon ng mga gabay at seremonya ay nagpatibay sa kanilang lakas. Ngunit si Petra ay hindi nagpatinag. Patuloy itong nagpakawala ng mga ligaw na kaluluwa. Matapos ang matinding pagsubok, sa huling sandali ay isang malupit na hamon ang binitawan ni Petra. Hindi niyo ako kayang talunin! Sigaw nito sa kanila. Ngunit si Padre Marcos, kahit na takot ito, ay hindi siya nagpadala. Ipinagpatuloy nila ang ritual at nagsanib puwersa sila. Maya-maya pa ay biglang nanghina si Petra at ang mga kaluluwa ay bigla rin itong naglaho sa kawalan. Ngunit nagpakawala ng malakas na inkantasyon ang mangkukulam, dahilan para hindi sila makagalaw at malaya itong nakatakas at lumayo sa kanila. Bago tumakas si Petra, ay isang mabagsik na tingin ang ipinukol niya sa dalawa. Sa kanilang mga paa, isang maliit na piraso ng itim na bato ang umagaw sa kanilang atensyon. Para itong may buhay. Nang hawakan ito ni Mang Waldo, ay nakaramdam siya ng bigat, ng kalungkutan at mga hinaing ng kaluluwa. Napansin nilang ito ang dahilan kung bakit hindi sila matahimik. Ang batong ito ang nagkulong sa mga ligaw ng kaluluwa. Mga espiritong walang kapayapaan. Dapat natin itong sirain. Bulong ni Mang Waldo. Halos paos na ang boses nito sa kaba. Kinuha ni Padre Marcos ang kanyang krus at hawak ang itim na bato ay naramdaman niya ang malamig na pakiramdam na tila kumakapit sa kanya. Para bang kamay ng isang patay na ayaw bumitaw. Nagkaroon siya ng isang pangitain. Ang mga imahe ng naglalakad na mga kaluluwa. Nang iangat niya ang krus, ay isang malakas na hangin ang biglang humampas sa paligid. Ganoon na lang ang kanilang pagkagulat nang muling tumambad si Petra sa kanilang harapan at galit na galit itong nakatingin sa kanila. Ang sino mang magtangkang sirain iyan ay magbabayad ng buhay. Nakakatindig balahibo nitong turan sa kanila. Sa kabila ng takot, ay matapang na nagsalita si Padre Marcos. Hindi ka na makakalaya, Petra. Ito na ang katapusan ng iyong kasamaan. Sabay nilang binasag ang itim na bato. Ngunit nang mangyari ito, ay isang malakas na sigaw ni Petra ang umalingaw-ngaw ng gabing iyon. Nang mabasag ang bato, ay nakita nila ang mga anyo ng ligaw na kaluluwa. Tiningnan sila nito bago unti-unting naglaho. Sa kabilang banda ay nakita nilang nakaluhod ang mangkukulam. Nawalan ito ng lakas at unti-unting natumba sa lupa. Habang nakaluhod ang mangkukulam, ay humihingal itong nagsalita. Hindi, ito ang huling pagkakataon ninyo. Namutawi ang pagkapuot sa kanyang mga mata habang pilit na itinatayo ang sarili. Nanatiling alerto si Padre Marcos at hindi ito nagpakita ng takot. Hinawakan niya ang kanyang krus ng mas mahigpit at sinambit ang isang dasal ng eksorsismo. Sa bawat salitang binibigkas niya
ay nagwawala at nagpapagulong-gulong sa damuhan ang mangkukulam sa sakit. Mas lalo pa itong nanghina nang mag-orasyon si Mang Waldo laban dito. Pinilit ni Petra ang sariling makatayo, pero wala na siyang lakas na natitira. Hindi na rin umepekto ang mga orasyon niya dahil sa panghihina. Di nagtagal ay unti-unti na itong nalagutan ng hininga hanggang sa hindi na gumalaw pa ang mangkukulam. Tumahimik ang buong paligid. Doon pa lang, nakahinga ng maluwag sina Padre Marcos at Mang Waldo. Masaya silang nakalaya na ang mga ligaw na kaluluwang matagal nang nagdurusa sa mga kamay ng masamang mangkukulam. Ramdam nila ang pag-alis ng bigat na matagal nang bumabalot sa paligid. Pero sa kabila ng iyon, ay may alinlangan pa rin sa puso si Padre Marcos. Tapos na ba, Mang Waldo? Sa tingin niyo po, matatahimik na kaya tayo? Tanong niya na bahagyang nakakunot ang noo at nakatingin sa malayo na para bang may iniisip na hindi niya mawari. Pailing na sumagot si Mang Waldo. Hindi dapat tayo magpakakampante, Padre. Ang kaluluwa ng mangkukulam ay maaaring naglaho na, pero hindi natin alam kung may mga kasamahan pa ito. May sasabihin pala ako, Mang Waldo. Alam ko ang iniisip mo, Padre. Oo, tama ka. Si Petra ang nilalang na sinasabi kong nananahan sa inyong bayan na nagbigay ng sakit sa mga taong naroon. Kahit patay na siya, alam kong di dapat tayo magpakakampante. Napatingin si Padre Marcos sa kanya at nakita niya sa mga mata ni Mang Waldo ang seryosong babala. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong niya na may kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi pa natin alam kung may tagapagmana si Petra o mga nakatagong alagad na nagpapatuloy sa kanyang mga gawa. Kailangang manatili tayong mapagbantay sapagkat maaaring bumalik ang kasamaan sa paraang hindi natin inaasahan. Tumango si Padre Marcos. Ang kanyang muka ay seryoso na nagmumuni-muni. Kailangan nating maghanda at siguraduhin wala ng inosente ang madamay. Samahan mo akong bumalik sa bayan, Mang Waldo. Tulungan mo akong kausapin sila. Magtulungan tayo. Sumang-ayon naman ang matandang albularyo. Isinilid nila sa isang sako ang kanilang mga kagamitan at bumiyahe patungo sa kabilang bayan. Pagkababa ng sasakyan, ay tahimik silang naglakad patungo sa simbahan. Habang patungo doon, ay hindi mawala sa isip ni Padre Marcos ang sinabi ni Mang Waldo. Kung may mga tagapagmana o alagad si Petra, kailangang tukuyin natin sila bago sila makapaghasik ng panibagong kasamaan. Mang Waldo. Nang makarating sila sa simbahan, ay agad silang nagtipon. Kasama ang ilang mga nakakatanda sa bayan. Sinimulan nila ang isang panalangin. Pero sa gitna nito ay may kakaibang naramdaman si Padre Marcos. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang likuran. At sa isang iglap ay may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na bulong. Isang boses
na tila pamilyar sa kanya. Mang Waldo, Mahina niyang sabi habang nakayuko. nararamdaman mo rin ba? Tumango naman si Mang Waldo. Oo, Padre. Para bang may nanunood sa atin. Hindi tayo nag-iisa rito. Nagpatuloy ang kanilang panalangin. Nang mas taimtim, pero sa puso ni Padre Marcos ay alam niyang nagsisimula pa lang ang mas malaking pagsubok. Matapos ang kanilang pagpupulong, ay bumalik siya sa kanyang silid at muling pinag-isipan ang lahat. Alam niyang may mga puwersa sa paligid na hindi bastang-basta natatalo at hindi ito magiging madaling labanan. Kinabukasan ay sinimula nila Padre Marcos ang isang masusing pagsasaliksik patungkol sa matandang mangkukulam na si Petra at ang posibleng mga tagapagmana nito. Nagtanong siya sa mga matatanda sa bayan at inalam niya ang mga hindi pa nabubuong kwento ng mga nawawala at mga kakaibang pangyayari sa iba't ibang sulok ng lugar. Isa-isa niyang pinagtagpi ang mga kwento ng bawat pamilya na may koneksyon kay Petra. Sa isang kwento ng isa sa mga matatandang babae, nalaman niya ang tungkol sa isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Petra at ilang tagasunod na nanumpang ipagpapatuloy ang kanyang mga ritual. Habang pinakikinggan ito ni Padre Marcos, ay nakaramdam siya ng matinding kaba. Naisip ng pare na kailangan niyang matuklasan at malaman kung sino ang mga tagasunod nito bago pa mahuli ang lahat. Dahil sa nalaman ay sinimulan niyang organisahin ang kanyang mga kasamahan at mga kabataan sa bayan para maging mapagbantay sa anumang kakaibang kilos sa paligid. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanda, ay alam niyang hindi nila kayang pigilan ang magaganap. Kaya't sa bawat gabi ay ipinagdarasal ni Padre Marcos na ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa ang maging sandigan ng kanilang bayan laban sa kanilang kalaban.